Kasi nga, yung paggamit ng paputok nakaka-damage, nakaka-destroy na environment, yung ating air pollution, noise pollution, nandyan na lahat. Tapos yung trauma na idudulot nito sa ating mga alagang hayop, sobrang tindi. Kung sa atin, nakakasakit yung malakas na putok, mas lalo na sa ating mga alagang hayop. Malalakas na putok, kumikislap na ilaw, toxic effects at long-term trauma. Ito ang mga pangunahing banta sa mga alagang hayop, bunsod ng paputok, ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon. Ang pet owner na si James Mark, tila taon-taon ng drill ang paraan para pakalmahin ang siyam na alagang hayop kapag may putukan. Kanya-kanya kaming palitan, niyayakap na namin sila. Kasi para lang kumalma sila. Kasi nagkakagulo sila, hindi nila alam saan sila magtatago sa loob ng bahay. May puputok sa gilid ng bahay, malakas. Lalong nagtitrigger sila. Aniya, hindi na rin nila na-enjoy ang manood pa sa mga fireworks display sa labas ng bahay dahil kailangang magsara ng pinto at unahin ang kalagayan ng mga alaga nilang aso na nai-stress kapag nakakarinig ng malalakas na putok. Wala, ganun, babantayan namin sila. Hindi kami makapag-enjoy sa labas na talaga nakikita namin kung anong kaganapan kasi sila yung priority namin sa loob ng bahay. Yun. Tapos magpapaagaw kami ng mga treats nila para lang kahit papaano yung attention nila mawala. Pero talaga minsan nadadaig talaga sila ng kaganapan sa labas. Kapag sumasapit ang pagpapalit ng taon, kasama sa apektado ng malalakas na paputok ang mga alagang hayop. Kaya naman may paalala at tips ang Philippine Animal Welfare Society sa mga dapat na gawin upang mapangalagaan ang ating mga alagang hayop kapag ganitong sitwasyon. May mga reports kami ng mga dogs na yung talagang days after nung putukan, nanginginig pa rin. And then yung iba meron ng long-standing trauma na ayaw na nilang lumabas para magwiwi or pumupo kasi na-associate na nila yung labas with yung putukan. Ayon pa kay Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS, hindi lamang alagang aso o pusa ang apektado ng paputok kundi maging ang iba pang mga hayop. Lahat, across the board, from dogs, cats na sensitive ang hearing, tapos yung mga birds, hindi pa natin kinakount yung mga ruminants like yung goats and cows. Ang sabi ng vet namin kahapon, yung mga palara ng paputok na nag-spread sa bukid, yun daw yung nakakain ng mga goats and mga cows. And marami din dinadala sa kanila kasi nga naka-ingest ng toxic waste from mga firecrackers na pinaputok. Samantala, ilan naman sa mga palatandaan na dapat mapansin kapag stress na ang mga alaga ay ang matinding panginginig, labis na paglalaway, pagkabalisa o hindi mapakali at palipat-lipat sa lugar, pagtatago at pagkawalan ng gana sa pagkain kahit inumin. May paalala rin ng POS sa mga pet owner na hindi sa lahat ng alaga ay applicable ang pagyakap para pakalmahin ng mga ito. So, ang safest way is to keep the dog in a place where it is the most quiet part. And then sa umaga ng December 31, siguro i-exercise na natin yung mga dogs para pagdating ng gabi, pagod na sila. And let's make sure secure lahat ng mga doors and windows. Kasi ang number one na incidence ng lost pets ay tuwing New Year's Day. Paliwanag pa ng POS, maling paniniwala rin na dapat sanayin ng mga alaga sa malalakas na tunog para hindi sila matatakot. Paalala ng Animal Welfare Advocate Group, mas mahusay na mga pet owners ang mapanatiling kalmado at huwag iparamdam sa kanilang mga alaga ang takot o pagkataranta upang hindi maipasa ang stress at anxiety sa mga hayop. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.